Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaguluhan sa Eat Bulaga. Mainit pa ring pinag-uusapan sa social media ang naging desisyon ng IPO or Intellectual Property Office of the Philippines na kamakailan lamang ay tinanggalan ng karapatan sa trademark ang Television and Production Exponent or TAPE Incorporated sa Eat Bulaga. Isa ito sa natalakay ni Christopher Min ay ang tungkol umano sa naging reaksyon ng kasalukuyang Eat Bulaga sa inilabas na desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines. Nasasaad sa naturang desisyon na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ang umano'y rightful owners ng Eat Bulaga, gayon din ng EB. Kaugnay nito na ihayag ng kasalukuyang Eat Bulaga ang kanila umanong apila sa naturang desisyon na agad namang inalmahan ng netizens. Mahaba pa po ang laban, hindi pa po ito ang katapusan. Ang umano'y naging bahagi ng pahayag ni Paulo Contis ukol dito. Kaugnay nito ang mga netizens na rin umano ang nakapansin na isa umano ito sa dahilan kung bakit lalong hindi na maipanalo ng TAPE Incorporated ang kanilang ipinaglalaban na titulong Eat Bulaga. Kaya nga ang tanong ng marami, kaya daw na junk na naman, nabasura itong ikalawang apila. Baka dahil na rin kay Paulo Contis, pagbabahagi ni Christopher Min sa umano'y reaksyon ng publiko sa isyong ito. Dahil din umano sa pahayag na ito ni Paulo Contis, muli na naman siyang nababash at nauungkat ang kontrobersiya ng hindi niya pagsusustento sa mga anak. Ngayon tuloy Paulo, ikaw ang nagsimula, ikaw ang nagbukas ng pintuan para ikaw ay i-bash. Ano ngayon ang sinasabi ng ating mga kababayan? Bago ka magsalita tungkol sa batas na wala kang alam, sustentuhan mo muna yung mga anak mo. Dapat yan nakalibing na yan eh. Kaso, nagsimula ka na naman. O ayan, inuulaol ka na naman ng sumbat. Ani Christopher Min. Matatanda ang sumabog sa galit si Henyo Master Joey De Leon sa umano'y hindi pagrespeto ni Paulo Contis. Narito ang buong usapan ni Nanay Christopher Min, ang batikang showbiz columnist at TV host Romel Chica at Wendell Alvarez sa kanilang programang Showbiz Now Na! Paulo Contis, ano ngayon ang sinasabi ng ating mga kababayan? Bago ka magsalita tungkol sa batas na wala kang alam, sustentuhan mo muna yung mga anak mo. Siyempre, ang malaking tagumpay ng Tito Vic and Joey para sa titulo ng kanilang pinaghirapang programang Eat Bulaga! Ayan na, dire-diretso kami tatlo Mula Apari hanggang Hulo, saan ka man ay hali na kayo. 1,000 isang tuwa, buong bansa, Eat Bulaga! Ayun! Sa tagal ng panahon na hindi nila yan pinatugtog sa kanilang programa, hindi yan malilimutan ng bawat Pilipino. Ayan. So malinaw na po sa atin, mga kachika, na umuwi na po ang titulong Eat Bulaga sa kanyang tunay na tahanan. Talagang ito'y ipinaglaban po nila ng halos 1 taon. Diba? At kahit po sa kabila ng alam nilang secure na secure silang amin ito, walang makaaagaw nito, pinabayaan pa rin nila ang TAPE Incorporated na gamitin yung titulo at sila ang nagpakumbaba. Tama. Yun naman, kahanga-hangang mga aksyon ang ginawa ng TVJ doon. Pero yun, 1 taon. Sige, para lang daanin natin sa proseso para maliwanag ang lahat. Ito na. Dinaan sa proseso, lumabas na ang resulta. Ayan. Ano masasabi mo, Wendell? Di siyempre, dinaan sa legal, kaya kailangan ano na yung mga kinauukulan, kaya kailangan i-respeto din nila. Ayan. Yun ang hinihingi naman ng Tito Vic and Joey. Respeto. Dahil kanselado na sila. Huwag nang matigas ang ulo. Paulit-ulit naman sinasabi ng Henyong Joey De Leon yan. Dapat galangin. Oo. Pero sa kabila po ng lahat, yung hinihingi po nilang respeto, bagaman sinabi na ni Attorney Buco de la Cruz na anumang oras ay pwede na pong gamitin ng Tito Vic and Joey ang tunay nilang pag-aari na titulong Eat Bulaga, EB, dahil yun nga po talaga, lagpak po yung kabila kasi talagang talo sila do sa registration ng marka. Ayun. Paggamit ng title. Pero ano ang sagot ni Paulo Contis? Nako, ito naman, naghanas na naman siya.
Ano yan, sabi niya nga mahaba pa daw ang laban at siya daw pumapasok araw-araw. O ano naman pakialam natin? Dito na nga, nung sinabi niya yung may nag-comment doon, Teka Paulo, kami pumapasok na kami araw-araw, wag mong sabihin ikaw lang ang pumapasok araw-araw. Ay, binara siya. Binara sa kaagad. Oo, ng isang nagko-comment doon. Ang dami, alam mo, gitna na naman ng giyera ngayon ang kinaroroonan nito, kinalalagyan nitong si Paulo Contis. Kasi sa dami nilang nag-host nung Itbulaga ng Tape Incorporated, siya yung para bang spokesman. Yes. Ang tawag nga ng iba sa kanya, attorney. Parang meron siyang alam sa batas. Parang ganun. Okay lang naman parang korte yan. Kunwari, natalo ko sa kaso. Natural talo ako. Anong ibinibigay na karapatan sa akin ng batas, ng hustisya? Mag-MR ako. Motion for reconsideration. Motion for reconsideration, aapila ako. Ganon, totoo naman yun, nasa batas naman yun. Pero yan ay masasabi natin sa magandang paraan. Diba? Or a-action na lamang tayo, wala nang mga kuda-kuda-kudapan. Diba? Yun. Kaya ang sabi sa kanya, pa-victim ka na naman. Tapos magsusumbong ka na naman sa manager mo na ikaw ay pinag-iinitan. At ang manager mo naman ay maniniwala na may galit kami sa kanya, kaya ka nalalagay sa ganitong sitwasyon. Kung hindi ka kumuda, kung hindi ka nagsasalita ng kung ano-ano, laban sa Tito Vic and Joey, malalagay ka ba sa ganitong ipit? Siyempre hindi. Total, ikaw ang bumabandera sa kabila. Natural, sa'yo din ang hampas ng laban. Totoo yan. Ano sa palagay mo dahilan? Bakit pumapayag na pambala sa kanyon itong si Paulo Contis? Hindi sa tingin ko sa kanya kasi parang pumatak sa ulo niya nga siya yung leader ng grupo. Leader of the band. Parang siya ang vice ganda. Parang siya ang vice ganda doon sa Itbulaga ng Tape Corporation. Kaya siguro pinanindigan niya na talaga yan. Siguro sinasabi, sige ako ang magsalita, ako nito ang pupuna sa kanila. At napansin ng mga kababayan natin doon sa kinabukasan nung magpa-press con ang Tito Vic and Joey, kinabukasan, gigil na gigil siyang sabihin yung Itbulaga, Pero talagang paghamon, lagi siya nagpo-provoke. Kaya yan, nag-provoke siya, tanggapin niya. Tanggapin niya, binuksan niya ang pintuan, pagpasok ng mga bashing, tanggapin niya. Napakalinaw po ibinasura nga po yung kanilang registration para sa marka sa titulong Itbulaga at EB. At ito pa, napakasakit para sa Tito Vic and Joey. 2013 pala, nagparehistro sila, Kaso, nakalimutan nila yung linya ng entertainment. Merchandise ang sa kanila. Correct. Yung mga, kunwari, magpapagawa kayo ng mga tasa, t-shirt, tuwalya, pinayagan, yun lang. Pero yung sa linya po ng entertainment, hindi. Kaya yun po ay nakuha naman ng Tito Vic and Joey. At kapag lumabas pa po ang hatol ng korte sa Marikina RTC, ito po ay mas matindi. Copyright infringement po ang pinag-uusapan dito. Na kapag nanalo dito at ibinigay ng korte sa Tito Vic and Joey ang karapatan, kahit wala na talagang magagalaw itong Tape Incorporated. Naku, back to zero talaga lahat sila. Kailangan nilang magbago ng programa, ng titulo ng programa. Kailangan mag-isip yung mga researcher nila. At saka, ngayon pala. Ano ba? Buhay naman tayo mga Pilipino makapagpapatunay sa Tito Vic and Joey talaga yung Itbulaga. Oo naman. At ang hinihintay natin, total pinagbigyan na sila ng 1 taon habang lumalaki. Wala pa namang 1 taon. Mula nung May 31 kasi, nung umalis sila. July 1. Di ba, binigyan sa pagkakataon sila gumamit. Wala sila. Ngayon, lumabas na ang hatol. At ang sabi po ng IPO Philippines, hindi ngayon at kayo ang unang nagparehistro ng trademark, ay kayo ang dapat bigyan at kampihan ng IPO. Kayo nga ang nauna. Hindi nyo naman kinayang ipagtanggol yung inyong ipinipilit na inyo ang titulo. Samantalang itong Tito Vic and Joey, sa kanilang mga palitan kasi yan palitan yan ng mga salaysay at palitan yan talaga ng katwiran at dahilan. Ayan, sa mga dokumento, napatunayan nila na sila talaga ang tunay na nagmamayari ng titulong Itbulaga. Kaya sa kanila ibinigay ng IPO Philippines. Tama. Ano pa ba? At saka alam pa ba? At saka Kaya pa ba? At saka alam kasi ng IPO na
sila talaga ang gumawa ng Itbulaga niya. Gaya yung kanta. Yung Diba? kanta, oo. Ipagpilitan pa ba? Nasa kanila yon. Si Vic Soto nga umamin na nakaupo siya sa trono nung gawin niya No. ang mga lyrics ng theme song ng Itbulaga. At si Joey De Leon, No, doon sa kusina. sa kusina niya yun talaga binuo talaga. Wala na pong kailangan pang paliwanag. Tama. Nagkakatalo na lang ngayon sa salitang respeto. Kung nirespeto kayo ng Tito Vic and Joey ng produksyon ng TVJ Productions, na gamitin ninyo mula nung July 1 hanggang nitong lumabas po yung resolution ng IPO Philippines, hindi nyo ba maibibigay sa kanila yung katuwang na respeto? Correct. Dahil tama naman kanila talaga yan. Correct. At habang umaapila kayo, dapat itigil nyo na muna kasi pinagbigyan na kayo. Sila naman, pwede. Diba, ganun yun. Kasi di ba binigyan, siyempre, natalo nga sila, yung Tape Incorporated. Ibinasura ang kanilang petisyon. Siyempre, may sila ng 15 days. Di ba, mag-march sila ng 15 days. After ng 15 days, may 30 days. Pero first base pa lang, talo na kayo. Gaano pa kaya makapunta kayo ng second base, third base, mag-home run kayo? Hindi Ganito na kayo. kasi yata, kumbaga sa baseball at sa softball, patay sa tayo. Hindi tumama Ang yung bola. bat sa bola. At saka ito pa, ang iniisip siguro ng mga taga-kabila ng Tape Incorporated, habang inaapila nila ito, ayan, mag-aapila sila, no? Pagka hindi sila nasiyahan sa desisyon na naman ng IPO, ito na naman, mag-aapila na naman sila sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court. Siguro ang nasa isip nila, habang inaapila, magagamit pa rin nila yung titulo. Yun siguro pampahaba. Hindi. Kasi ang pagkaalam ko doon, di ba, after ng 15 days, may 13 days pa sila na ang director na ang magdesisyon. Ayun na. Ito na ang aming desisyon noon, final and executory na ito. Tsaka bibihirang-bibihira ay nare-reverse. Tama. At tsaka napatunayan naman ng Tito Vic and Joey na kanila talaga ang titulo. Ano pa ba naman ang kailangan? Oo nga, tama. Diba? At saka di ba nagsalita na nga ang mga TVJ na okay na, huwag na natin palawakin ito, respeto na lang. Ayun, tama. Yun na lang, di ba? Hindi naman sila naghahabol sa pera at kung saan-saan. Totoo. Ang napakaganda na Ay, offer. kapag lumabas yung sa Marikina RTC, tinanong nga raw, magpapaano ba kayo? Babayaran ba kayo yung sa royalty? Injunction ang kanilang hiningi, di ba? Na ipatigil, hindi sila after sa pera na makukuha nila. Ay, napakabait ng Tito Vic and Joey. Tama, Yun lang pagpaparaya sa kanila, na alam nilang kanila talaga ang Itbulaga, ang titulong ito, ang EB. Nagparaya po sila. Anong puso pa ba ang kailangan pa irali ng TVJ? Correct. At sana man lang, binigyan na kayo respeto, ibalik nyo na po ang respeto para mas matahimik tayo. Ang tanong nga ni Attorney Buco de la Cruz, pagkatapos na mag-rule out ang IPO Philippines, natalo na kayo, binasura na yung petisyon nyo, panalo na ang Tito Vic and Joey, dalawa lang pamimilian. Irerespeto nyo ba ang sinabi ng batas o hindi? Yun ang malagaan. Yun lang, di ba? Kaya dapat irespeto. Dapat. Di ba naman? Kaso, Oo. meron pang mahaba pa po ang laban. Hindi pa po ito ang katapusan. Mga ganon, di ba? Naintindihan kaya yan na nagsasalita? Yun na nga, kaya nga ang tanong na marami. Kaya daw siguro na junk na naman na basura ito, ikalawang yung apila. Baka sa buwisit na kay Paulo Contis, di ba? Ngayon tuloy, Paulo, ikaw ang nagsisimula. Ikaw ang nagbukas ng pintuan para ikaw ay i-bash. Ano ngayon ang sinasabi ng ating mga kababayan? Bago ka magsalita tungkol sa batas na wala kang alam, sustentuhan mo muna yung mga anak mo. Di ba? Doon na naman ako. Doon na naman. Nahalo kayo na naman Diretso. doon. Iwan ko kung nababasa yan yung mga comment tungkol sa kanya. Grabe. Palagay ko nga hindi niya binabasa. Ay, Sadyang ganon? hindi binabasa. Para hindi siya maging Oo. affected. Dapat yan, nakalibing na yan eh. Kaso, nagsimula ka na naman. Ayan, inuulaol ka na naman ng sumbat. Diba? Tama. Tatlong anak mo ang naghihintay sa'yo. May mga ganon, di ba? Oo. Nakakalungkot, pero mo, wala doon sa pinag-uusapan yung sinusumbat sa kanya. Out of the topic na kung Diba? tutuusin. Oo. Pero nauwi doon. Dahil sa ganyan nila masasaktan, itong si Paulo, nananakit din
sa Tito Vic and Joey. True. Diba? At saka yung tinutukoy niyang mahaba-haba pa daw ang lalakbay Laban. Kasi nga may balak talaga silang umakyat pa ng umakyat sa kinatataas Na ang minsan. akala nga nila habang nakaapila ay magagamit nila. Samantalang napakalinaw ng sinabi na pwedeng anumang oras ngayon ay gamitin na nila ang titulong Eat Bulaga. At meron pa na isang vlogger na kampi sa kanila na nagsabing, kita nyo kapag kinakanta yung theme song nila ngayon sa E80, ang sinasabi nila, E80 Bulaga, ganun daw, natatakot daw, ingat na ingat daw. Ang mag-iingat yung tunay na may-ari. Yung nanghihimasok, yun ang dapat mag-ingat. Ikaw ang tunay na may-ari, natatakot ka na banggitin yung titulong iyo. Kaya nga. Diba? Mali Ligaw agad, na diba? ligaw. Ligaw. Ligaw na ligaw. Ang liwaliwanag, focus sa Tito Vic and Joey. Extreme close-up kay Bossing Vic. Alas 12 na, Eat Bulaga na. Ganon. Ano pa ba kailangan? Kaya pa ba? Kaya pa? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.